Suportado naman ang mga mambabatas ang panibagong priority legislations ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbaba ng singil sa kuryente, reforma sa buwis, proteksyon sa OFWs at paninindigan sa West Philippine Sea. Narito po ang report. Handa at nakatutok na ang Kamara sa pagpasa ng mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang binanggit sa State of the Nation Address o SONA kahapon. Ikinagalak ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Tim Cayton ang panawagan ng Pangulo na tanggalin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Isinusulong din ni Cayton ang House Bill No. 2693 o ang legislative franchise ng Nueva Vizcaya Electric Cooperative para mas palakasin ang mga electric cooperatives sa bansa. Itinutulak din ng mambabatas ang House Bill No. 9228 o ang OFW Crisis Protection and Assistance System Act para magkaroon ng permanenteng crisis response framework at emergency fund capacities kapag may krisis sa ibang bansa. Nagpaabot naman ng suporta si House Assistant Majority Leader at Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz sa mga reformang pang-ekonomiya, gaya na lang ng expansion ng income tax exemption, pagtanggal ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo at tax amnesty upang magbigay ginhawa sa mga manggagawa at consumer. Samantala, binigyan din ni House Deputy Speaker Jay Kong Hoon na hindi puro palakpakan lang ang partisipasyon ng Kongreso sa SONA. Mayroon aniya silang malinaw na trabaho upang mas patatagin ang working agenda ng Pangulo sa huling 2 taon ng administrasyon. Pinuri din niya ang mapayapa at legal na tindig ng punong ehekutibo sa West Philippine Sea batay sa 2016 Arbitral Award, kasabay ng pagsusulong at pagpapaganda pa ng mga programang pang-edukasyon at kalusugan. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.